dinhi ato makita higala nga ang Dios aduna gid siya'y plano, dili lang nga pagluwas sa tao, apan even sa pag-restore sa iyang pagkinabuhi also. Tawag siya sa theological term sanctification. Masabtan nato na later on. Kay din higi explain ni Apostol Pablo through sa pagbulutan sa Ginoo, no? Gi-explain niya that God also provides salvation from the present power of sin in the redeemed sinners daily experience. Now, daghan kaayong matingala o naga-wonder o na-amaze ang uban, dili makasabot ang uban, daghan sari-sari nga mga reactions and responses kung magisgot gani og salvation. Kay ganoon perting daghana nga mga teachings nagkalat sa atong kapanahunan karon og it seems convincing pod kaayo, maayo ang mag-explain, maayo kaayo, no? Pero kung atong tan-awon ng Bible, plain lang gyud kayo ang Bible nga nagasulti may tungod niini, no? Og dinhi nga portion sa atong pamalandungan karon, gitutukan ni Apostol Pablo unsa ang ginahimo sa Dios mahitungod sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Since ikaw nagtuo kay Kristo, nagtugyan sa imong kinabuhi kay Kristo, gipromisan sa Ginoo nga mahimo niyang anak, mahimo niyang sulugoon, mahimo niyang iyang katawhan, pero in realidad ana apakitan ining kalibutan nagkinabuhi, nagkigbugno, naata sa struggle concerning sa kanang ginatawag nato nga pagkinabuhi nga naga-struggle for the glory of God also. Of course, ni apata sa lawas nga dili perfect, therefore naagyoy medyo na panahon nga mukhang asa pagpangalagad sa Ginoo, ganahan ay usahay maluya. So mix ato makita various ang experiences na to. Now I hope nga kini nga pag-study karon makahatag og dugang nga idea kanato. Wag maghisgot kita og salvation, adunay mga tenses nga gi-consider nga mabasahan nato sa balaang kasulatan, no? Nay tenses og kana mao ang past, present, and future of our salvation. Now kung moingon ta og past tense sa ato nga salvation, nagisgot kini about believers are saved from the penalty of sin. And this refers to the original sin of Adam and Eve. Katubito nakasala sila nga maog yun to siya actually ang kanang ginatawag na to nga naka materialize sa consequence sa sala. Kung imong tan-awon higala, balikan didto sa book of Genesis sa dihang ang Ginoo naghatag og direct nga command ngadto sa kay Adam, giingnan niya ang si Adan nga makakaon kamo sa tanang kahoy sa tanaman, apan sa tiliwala niini dili kamo magkaon, sa adlaw nga mokaon kamo niini mamatay gayud kamo, no? So wala pa makasala si Adan ug si Eva, naa na ang verdict, no? Naa na ang kanang ginatawag nato nga consequence, gisulti na daan nga the moment ka ikaw mag-disobey, the moment ka ikaw mo disloyal kanako, ang resulta is kamatayon. Mo nang gisulti gala. Kung wala nag-disobey si Adan o si Eva, walay kamatayon nga moabot sa tao. According sa book of Genesis. So, ato makita nga ang salvation, ang gihimo ni Kristo, giluwas kita niya from the penalty of sin. Subot ingnon, sa dihang namatay si Kristo dito sa cross, iyang nabayran ang penalty sa sala sa tao, mao ang hell. Pero kini ang effectivity mag-start sa dihang ang tao makasabot, mutuo, maghinulsol og mudawat, mutugyan siyang kinabuhi diha kay Kristo, no? So mao kana siya at ato makita ang una nga tense sa salvation nga maangkon sa tao is ginatawag past tense niya is believers are saved from the penalty of sin. So ang penalty sa atong sala bayad na, no? Ug unsa man ang penalty mao ang hell. Okay, nagtuo man kita nga
physically and spiritually nahimong patay ang tao. But salamat sa Dios tungod kang Kristo nga dili na nato dawaton ang ginatawag nga penalty nga maong impyerno because of Jesus, no? Take note, because of Jesus, dili because tungod kanato. Number 2, ang second tense is present, which believers are being saved from the power or from the influence of sin. Mao na akong giingon kaganina, tungod kay naa pamantan ing kalibutan na anaa naghari ang sala, no? Nag-operate. So ang dominion sa sala anaa pa ang impluwensya. In fact, kung tan-aw nimo ang atong kalibutan karon, grabe kakusog ang impluwensya sa sala o sa tinatawag nato nga mga butang nga dili iya sa Ginoo. O ganahan yun ang tao niya na, ang inclination sa tao kay niakitan ini nga lawas diha gyud. That's why nga daghan kaayo nga mga magtutuo even up to this day. Nga labi na kung pag yun siya nasabtan og maayo niya siya na nahuyang, nahimo siyang huyang, nagweak ang iyahang pakig-fellowship diha sa Ginoo, ay may tendency gid siya nga mahitumpawak sa influensya sa sala. Shall we say, makakommit yun siya sa mga butang nga dili gusto sa Ginoo because niya pa kita sa presente sa sala. Therefore, mao kini siya ang usa sa ginatrabaho sa Ginoo kanato nga dapat ato kita mo cooperate usab kaniya. Kay kita, we are being saved from the power or from the influence of sin. Mao na ginapahinumduman ta, kaya dapat mo simba ta, maminaw tas pulong sa Ginoo aron makalikay ta, makadetect kita, ma-recognize nato ang right from wrong o makalikay kita sa wrong o makahimo kita og tama nga mga desisyon sa kinabuhi aron nga do nga niakita ning kalibutan nga dangog kay sa sala, puno sa sala, pero magkinabuhi kita as Christian nga identified na to unsa ang dapat, unsa ang tama og makalikay ta sa mga mali. Okay, nga naman influential kayo ang kalibutan og usahay gani abi nato okay ra kana nga butang pero kung imo dayon tan-awon dili okay, no? Ikatulo is the future of our salvation is the believers are to be saved from the presence of sin. So, ang una din is from the penalty of sin. Ang second is influence of sin presently. And the future is the presence of sin. Kanang panahon nga kuhaon na ang Kristohanon, ang mga kaanakan sa Dios, dalon na niya siyang gingharian. That's the time gitawag na to og complete salvation. Okay? So mao kana siya karon nga perting nagdaghang kay nagalibog kanaman magano mo ingon maning mga kuan nga uban nga sila luwas na. Nganong mo ingon maning nga sila siguradong luwas. Kay wat nila nasabti ang buo kaayo nga gisulti sa balaang kasulatan about salvation. Naay tulo ka tenses which is past, present, and future tense of our salvation. So, ang penalty is tapos na gid na siya. Ang ginatawag og dominion og ang langit still. Ang dominion maoning panahon ginakip kita sa Ginoo, ginatabangan kita sa Ginoo makasurvive aron nga dili mahugaw, dili madaot ang atong pagkinabuhi, pagalagad sa iya. Then until such time nga kuhaon kita sa Ginoo, and that is the perfect state sa atong pagkinabuhi, no? Starting from this chapter, gi-provide ni Apostol Pablo ang lesson as paghatag niya og answer sa mga objection sa iyang previous mga discussions. Kung imong tan-awon higala din sa Romans chapter 5 verse 20, nakita na to last time sa atong pagtuon. Ang ingon niya dito is gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan. Apan diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Iyang pakita dito sa iyang discussion nga ang grasya sa Dios dili siya malampasan, dili siya malabwan sa sala sa tao.
Og ato makita ang purpose sa balaod nganong gihatag man sa Ginoong balaod. Ang purpose is aron makaamgo ang tao nga makasasala day siya. Kay ang function sa balaod manggugilan just like a mirror. Ang mirror siya ang musulti kung hugaw imong naong maayo kag postura, maayo kag porma or dili. Ha? So example, pagtan-aw nimo sa salamin, daghan ang hugaw imong naong kay di man ka kita kung walay salamin. So ang salamin musulti nga uy hugaw imong naong. So but pasabot nga makailangan nimo limpyuhan sa mangita kag tubig or something nga makahinlo sa imong naong. Ang trabaho gyud sa balaod higala pahibal-on ang tao nga siya di ay certain sa iyang performance, dili niya maabot ang standard sa Ginoo, standard of righteousness, aron nga ang tao mangita og solusyon unsaon niya masulbad iyang kakulangan spiritually. Ug ang answer, ang makatabang lang gyud sa tao, mao si Ginoong Hesukristo, katong anak sa Dios nga nagpalansang sa cross aron pasayloon og bayran ang iyang kasalanan. So the moment nga motuo siya, naangkon niya ang kapasayloan sa sala, o of course samtang nagkinabuhi pa siya, kay buhi pa man siya, naghulat sa pagkuha sa Ginoo, atong makita nagpakigbugno kita karon presently kay naa pa ang dominion sa sala, ang influence sa sala mo nang dapat likayan o paningkamutan uban ang tabang sa atong Ginoo. Mao na ampot pasabot pag-ingon ni Apostol Pablo sa chapter 5 verse 20 nga apan diin midaghan ang sala labaw pang midagay ang grasya, bot pasabot ang objection din hinganing gawas sa mga tao during that time mo ni sa ato pa pwede na kita magpakasala aron maudagaya ang grasya, no? Mao kana siya ang tenor sumala pa sa murag nga tawag tong reaction sa mga opponents ni Apostle Pablo during that time, and even today mao gyapon, no? Mao na sa ato pa ang kaluwasan, grasya sa ato pa, dili sa buhat sa ato pa pwede na dita magpakasala og mayo kay grasya man. Di ba mao man na higala ato makaplagan karon? We are bombarded with that kind of objections even today. Og mao nang ingon ni Apostol Pablo dinhi sa Romans chapter 6 verse 1. Ingon siya, "Nan, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya?" So kung in connection sa iyang giingon sa verse 20 nga gi-object sa mga kalaban sa gospel kay ang ilang salvation is through good works, through fulfilling the law, which is dili man siya mali nga moingon nato nga nagtudlo og maayo, pero when it comes to salvation, it's another story. Klaro, o sa daghan kaing mga porsyon sa bala ang kasulatan, no? O in fact ingon si Apostol Pablo din sa verse 1, "Nan, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya?" Bot pasabot, iabuso ba nato ang kaluoy ug ang grasya sa Ginoo? Sa dihang gipasaylo ka, sa dihang giluwas ka, sa dihang gitagaan ka og maayong pinakamaayo, mao ba na ang imong response dapat? Natural. Ang tubag diha, usa kini siya ka rhetorical question nga ang answer is always moingon jud dili, no? Dili na mao ang tinuod nga epekto. Kung nasabtan nimo ang gospel higala, the more kang kinabuhi nga mahadlokon og mahigugmaon diha sa Ginoo. Now ingon ani magud higala na ay ginatawag na to kung i-describe na to ang kinagintawag salvation. The moment nga naluwas ka, ang tao mo ning iyang kamtangan o man's sinfulness, iyang kamtangan, and this is God's righteousness, mo ning standard sa Ginoo. O right after sa dihang na regenerate ang tao, na dawat nimo si Jesus Christ, nag-start ka sa pagkinabuhi, naka-connect diha sa Ginoo nga kinabuhi, no? Now we are justified by God in the sight of God. Perfect na ang imuhang status tubangan sa Ginoo spiritually. Pero naay ginatawag na to og gitawag na siya og positional sanctification. Dili lang i-justify ka sa Ginoo, i-declared ka nga righteous, nag-ingon ang Ginoo nga you are forgiven, you are justified by God. Pero practically sa atong pagkinabuhi, dili man na dayon automatic
So naay ginatawag og progressive sanctification. So sa diyang gimatarong ka sa Ginoo, wala man ka na, ang imong practical nga pagkinabuhi, wala man ka na perfect dayon. No? Wala naay ginatawag og practical sanctification, progressive or practical holiness, which nga ang usa ka Kristohanon sa dihang naluwas siya, gina-expect sa Ginoo magkinabuhi siya sa pagka matarong, no? Pero di na siya ma-perfect. Uban sa tabang sa Ginoo magkinabuhi siya og makumpleto lamang ang ginatawag og sanctification or holiness, perfection sa tao the moment nga siya mamatay or mahitabo ang rapture. Okay? So mao kana siya. So as long as buhi kita, di apakatas kalibutan mo nang gitawag na yung mga ups and downs sa atong practical ng pagkinabuhi. Kay masipyat pamanggid ta. Pero ang ultimate yun nga salvation nga atong giulatan katong gitawag og future, which is the day nga kuhaon ta sa Ginoo or the moment nga mamatay ang tinuod nga Kristohanon, ha? I'm referring sa tinuod nga mga Christians, dili sa mga fake ones. Okay? So mao kana siya gala. O kung ang tao nga di gyud siya makadawat sa grasya nga kaluwasan, ay inigkamatay niya sigurado gina siya, ambak na siya automatic sa impyerno. Wala siya ginatawag og righteousness from God. Take note, kung wala ang tao, dili siya mudawat aning pagkamatarong gikan sa Dios, sigurado gyud siya nga maimpyerno inigkamatay. Kay mao na ingon sa Romans chapter 5 verse 6, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa cross uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. Take note, domain of sin, dili kita maulipon sa sala. Kay grabe ang influence sa sala. Once maulipon ka sa sala, igala perting yung lisura. Kanang maadik bitaw ka sa sala, pareha ra gud na sa naadik ka og inom, naadik ka og sugal, naadik ka og sigarilyo, naadik kag marijuana, naadik ka og drugs, lisod kayo tanggalon. Mao kana siya higala. Kay ang domain sa sala naa. Mao ding giingon na Apostol Pablo, ingon nga ikaw nag-angko, nagdawat kay Jesus Christ, hinumdum mo na to that ang tanang Kristohanon, ingon niya sa Galatians 2:20, sama si ingon ni Apostol Pablo, kita na to naon niya, ingon siya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth on me. I am crucified with Christ. Una ingon niya sa verse 6, yang atong karaan nga pagkatao, gilansang na uban kang Kristo. Ang physical nga bahin, ang atong pagkamakasala, bagi pakamatyan na ni Kristo. No? So, ang word din ha is, pareha bitaw sa kasal, no? The contract of marriage would be of no effect when one of the couple die. Mao na siya ang sa larangan sa ato ang sa kaminyoon, ang contract, ang makapawala lang yun sa bisa, sa commitment sa tao, sa kasal. Kung mamatay ang partner, no? So pag mamatay na siya, mawala na 'toy bisa, automatic na wala na 'toy gahom o wala na bisa ang ilang kontrata nga gipirmahan, no? Mao kana siya. Kung imong tanaw ni gala, nagisgot about kamatayon. Now, ang magtotoo, ingon nga siya gilansang na uban kay Kristo the moment nga kadawat siya kay Jesus, consider siya nga free man siya sa sala, na free na siya sa sala. But pasabot nga wala na siya na ilalom, na under sa sala. As the death of the oppressor is a release, so much more is the death of the oppressed. So kung ang tao mamatay na, wala na, pareha ra gud karon, no? Kung ang tao buhi pa, nagakahadlok ta sa COVID, nagakahadlok ta sa mga flu, nagakahadlok ta sa mga klase-klaseng sakit, sa high blood, or so on and so forth. Pero pag mamatay na ang tao, di naman na siya maapektuhan anang virus. Wala na may virus sa second life, no? So, mao na ang point. Now, bot pasabot, death ends all claims and obligations. No? Pareha na, kung nakautang ka sa bangko or so on and so forth, kung nakautang ka, pag mamatay, ikaw nga nangutang, tapos ang kisa may paninglon. No? So, mao ka na siya ang point.
nga kung ang tao nakasabot siya nga luwas siya, gipakamatyan siya ni Kristo, gi-appeal na siya dito pagpadansang ni Kristo, appeal ang iha nga pagkatao, muna nga kung patay na ka sa sala, nganong magkinabuhi pamanta sa sala. Mao na ang philosophy o ang kinatawag na to og kanang lesson, principle nga gusto sa Ginoo masabtan sa Kristohanon. Now, the question is, how to live as free man from sin? Paano man? Paano unsa gisulti ni Apostol Pablo? Paano man ta magkinabuhi nga kanang free kita sa sala? Dili ta under sa dominion, under sa control sa sala. Number 1, by living no longer in sin. Okay? This is our part. Ingon nga nakasabot ka sa gospel. Nakasabot ka nga ang kaluwasan, grasya, kaluoy, nadawat nimo gikan kay Kristo. So, aron nga maluwas ka o sa dominion sa sala, ayaw na pagkinabuhi diha sa sala. Kabalo man ka unsay sala, kabalo man ka unsay dili maayo. So, practically, ayaw na pagkinabuhi. Mao na ingon sa verse number 2. Palayo ka na. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi pa diha ni ana. Okay? So, pag ang kamatayon, mao na siya ang naghatag og release. So, kung namatay na ka sa sala because of Christ, so, imposible na nga magpadayon ka sa pagpagsala kung tinuod ka nga nakasabot. Huh? So, mao ka na siya gala ang point ni Apostol Pablo. Okay? So, kung tinuod kang naluwas sa grasya, dili ka mag-abuso. Kung tinuod kang nakasabot og kaluwasan, magkinabuhi kang maampingon. Tungod kay ang handom sa Dios, magkinabuhi kita subay sa kabalaan ug tama nga prinsipyo diya sa balaang kasulatan. Mo na ingon ni Apostol Peter, igo na kadtong inyong kinabuhi kaniadto, napuno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nagingapin nga hudyaka, pag-inom-inom, o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. So on and so forth, kung imong basahon ang sunod pa nga mga verses. Higala mao kini siya ang natural effect kung tinuod kang nagtuo sa Ginoo, biyai ang sala. Kung tinuod kang nakadawat kay Jesus Christ, pag kinabuhi, sama sa kinabuhi nga gusto sa Ginoo kanimo. Kung tinuod kang anak sa Dios, pag kinabuhi ingon nga anak sa Dios. That's the point. Huh? Dili ka na ingon nga perfect, kay masikpiat pa mangyapon ta, pero naa kita sa progressive sanctification. Practical holiness. Magkinabuhi tang matinud-anod diha sa Ginoo. How to live as free man from sin? Number 2, by walking in newness of life. Magkinabuhi kita sa kabag-o sa kinabuhi. Sumala pa diya sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 6 verse number 4. Ingon siya dinhi, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So ang natural effect sa conversion sa tao, sa dihang siya nagtugyan siyang kinabuhi kay Kristo, ang natural effect is magawi kita, magkinabuhi kita diha sa kabag-o sa kinabuhi. Okay, mao kini siya higala ang giingon sa pulong sa Dios. Walking in newness of life shows that the believer has received new life. Sa ang paglakaw nato diha sa bag-ong nga kinabuhi, bag-ong style sa pagkinabuhi, Christian style of living. Nagpasabot ka na, nagasyo ka na, nagpadayag ka na igala, nga kita nakadawat na sa bag-ong kinabuhi. Kaya nga naman, the moment nga imong gidawat si Kristo, imong gitugyan, imong kinabuhi kay Kristo, sumala pa sa 2 Corinthians 5:17 mo ni atong mabasa, busa, kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang na nagpangagi na. Tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So naay ginatawag og old nature and new nature. Gisumala ni Apostol Pablo. So ang daang mga butang katong mga old practices nato, niagi na to, tapos na to, og
ang mga bag-ong mga butang nahiabot na. So kani patinda ko ang diskasanan kung imong tan-aw ni gala, pero abruptly atong tan-aw mao kana siya atong makita nga naay gitawag newness of life. Ang old life patay na o bag-o na diha tungod kang Kristo. Muna ingon ni Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 2 verse number 20, nag-ingon siya, o memorayado kini almost sa mga Christians except sa wala na ka-memorize, no? Nag-ingon siya dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. No? Howd kayo mag-memorize ang Christian anay, pero usahay di wala niya nasabti, unsay bot pasabot ni ana, no? Ingon siya na nalansang ko uban kay Kristo, bot patay na ko sa sala, no? So therefore, ang akong kinabuhi karon, ikinabuhi ko para kay Kristo. Nagalong, naga-aspire, naga-desire nga himayaon ang Ginoo diya sa kinabuhi tungod kay mao man kana ang purpose nganong giluwas ka, anong gipasaylo ka sa Ginoo, to live like Christ, ha? So kita nahibalo sa verse number 6, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa cross uban kang Kristo, aron malaglag ang makasasala nga lawas, ug aron, take note, dili na kita maulipon sa sala, dominion of sin. We will not be dominated by sin. Klaro kay gala ang gitudlo ni Apostol Pablo nga instead nga mag-abuso ang tao kay naluwas siya sa grasya, the more pa siyang maging humble, the more siyang maging mapasalamaton, the more siyang maging submissive ngadto sa Ginoo, because naluwas siya sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Dili siya mag-abuso. Kung naa may Kristohanon nga mag-abuso higala, there's something wrong. It's either basic kung false claim lang ang iyang nga ginasulti, or kung nabiktima man gyud siya, backslide siya. But Christians, mintras buhi pa, napatay pag-asa, no? Nga ang ato ang ginatawag progressive holiness magpadayon, and it will be completed during that day nga mobalik ang atong Ginoo sa pagkuha kanato during rapture, or kung di gid maagapan, di gid matabang, mao nang panahon nga paggraduito na daan sa Ginoo. Okay? Naay mga tendency kay ingon ana. Higala ang Kristohanong pagkinabuhi, Christian living depends on Christian learning. Kung wala ta naka-learn maayo sa gisulti sa Bible, mao na usay isigulaki atong pagkinabuhi. Takabalo mao na siya kinanglan. Duty is always founded on doctrine. Kung gusto kang makabalo unsay dapat himuon, basaha ang Bible, sunda ang gisulti sa pulong sa Ginoo. If Satan can keep a Christian ignorant, he can keep him impotent. Mao na nga ang target sa yawa nga kuhaon ang attention sa tao, instead nga makapaminaw siya sa gospel, so makapaminaw siya sa pulong sa Ginoo, tagaan siya daghang diversion sa kinabuhi aron nga dili siya makafocus sa word of God, maignorante siya sa kabubuton sa Ginoo, o natural, kuha ka kabalos kabubuton sa Ginoo, di pug kakabuhat ana unsa nang kabubuton. Okay? So mao kana siya ang ato nga makita igala, how to live as free man from sin. Number 3, by reckoning ourselves dead to sin and live for God. Atong ilhon, atong kaugalingon, namatay na ta sa sala o nabuhi kita para sa Ginoo. Mo sa 11, busa kamo usab kinahanglan man nag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala, apan diha kang Kristo Jesus mga buhi kamo ngadto sa Dios. So newness of practice, dili na under sa sala, kundi under sa grasya sa Dios. O ang ikaapat katapusan, by dedicating ourselves to God. Ihalad ang imong kinabuhi sa Ginoo higala. Kung tinuod na sabtan nimo ang gospel,
naluwas kang tinuod, nakasabot ka nga ang Dios balaan, nakasabot ka nga ang Dios dili ganahan og magpadayon tas pagpakasala, then ididikar na to atong kaugalingon, ihalad itong kaugalingon, Lord, use my life, gamita ko Ginoo. Kung sa unang panahon wala pa tayo Ginoo, gigamit sa kalaban ang atong kinabuhi, gidaro-daro tas pagpakasala, sa dihang naa na ka sa Ginoo, tinuoray gyud, no? Itugyan sa Ginoo aron gamiton niya imong kinabuhi. Mo na ingon sa 13, ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala, aron kinihimuong mga galamiton sa pagkadili matarong. Hinunoa, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tao nga nangabuhi gikan sa kamatayon. Ug itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios, aron mahimong mga galamiton sa pagkamatarong. Higala, usa kini siya ka-challenge si Apostol Pablo. Ang imo bang kinabuhi, ang tibuok ba nimong kinabuhi, higala, imo na bang nahalad sa Ginoo? O basi part lang? Basi ang portion lang sa imong kinabuhi ang imong nahalad sa Ginoo? What about ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi? What about imong baba? What about imong mata? What about imong dalunggan? Unsa may imong ginapaminawan karon? Higala, taas kay kini kung diskasan nato higala, pero wala na tay time, nalampas na kita gamay, pipila ka minuto, pero sayang ang atong discussion. Hinaot pa higala nga ipanalanginan ka sa pulong sa Ginoo. Hinumdumon nato higala, as believer, as Christian, we must live as free man from sin. Magkinabuhi kita under sa influence sa Ginoo instead sa domain or influence of sin. May God bless His Word.